Camila. Pwede kitang idemanda ng trespassing dito sa pagpasok sa lugar namin. Kailangan natin ma-convey si Tita Camila para maniwala siya sa atin. Mission impossible na yan, oh. Napaka-warfreak ng Camila na yan. Kinasal ka na kay Sir Bong? Ano ka ba? Loko-loko, basahin mo yung likod. Mariusip naman, bes. This can only mean one thing. You know, for the past weeks, the company has been hitting an all-time low. And now that Bong is on leave, I feel that the company needs a new leader. I present to you ang bagong OIC ng ating kumpanya, si Mercedes. Ang init-init ni Daisy. Winnie, ano ba nangyari dito? Hindi ko rin alam eh. Nag-uusap lang kami tapos bigla siya bumagsak. Bong, narinig mong sinabi ng doktor, ha? Puro masusustansya pagkain ang ipakain mo kay Daisy, hindi puro fast food. Kaya kong alagaan ang anak ko. Anong ginagawa mo dito sa bahay na to? Nakalimutan mo naman ginawa mo sa akin? Pumunta lang ako dito para ibalik sa inyo to. I'm confident that I made the right decision in choosing you as the next OIC of the company. I know that you will make a good leader, Mercedes. Maraming salamat sa tiwala nyo. Rest assured, the company is in good hands. But don't be too comfortable. This is just a temporary setup. Kapag bumalik na yung Bong na kilala ko, he will resume his post. Of course, umaasa ho ako na bumalik din sa lalong madaling panahon si Bong. Namimiss ko na nga yung anak kong yun eh. Right? Good luck. Thank you. Okay, sige. Bye-bye. Mama, congratulations, Madam President! Naku. At long last, nakuha ko na yung matagal kong pinangarap. Naku. Ngayon, wala na talaga makapagpipigil sa mga plano kong angkinin ang lahat ng kayamanan ng mga Adonis. Kamusta na ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Wala na po, Daddy. Pinakaba mo talaga ako. Naku, akala ko kung ano nangyari sa'yo, anak eh. Sorry, Daddy, ah. Nagkasakit ako. Ako dapat mag-sorry sa'yo eh. Kasi pinabayaan ko yung kalagayan mo. Ako din, gusto ko mag-sorry. Kung hindi ka nagpunta sa amin, di sana hindi ka naulanan. Kwento na sa akin ng daddy mo na ikaw ang naglagay sa bahay namin ng picture niya at saka ng kakambal ko. Kakambal? Ibig niyo pong sabihin, naniniwala kayo na kakambal niyo ang mami ko? Yay! May bago na akong tita. Pwede ko po ba kayong mayakap, Tita Camila? Oo naman. Kayo ang buhay ko. Kayo ang pamilya ko. Good morning, Daddy Bong! Ay! Good morning, Winnie. Ano? Ano po yung niluluto nyo? Parang ang bang-bango at parang masarap. Masarap talaga to. Pancakes. Magugustuhan to ni Daisy. Pancakes? Hindi po ba sabi ng doktor dapat masustansya ang papakain natin kay Daisy? Eh, puro asukal po yan eh. Eh, di ba kailangan din niya ng sugar? Dapat po, masustansya at puro vitamina ang papakain natin kay Daisy kasi kakagaling niya lang sa sakit. Katulad po ng prutas o kaya gulay. Naku, paano ba naman yan? Ang aga-aga ko gumising. Palpak na naman ako. Okay lang po yan, Daddy Bong. Hindi pa naman nagigising si Daisy eh. Pwede pa po kayong magluto ng ibang putahe. Naku, Winnie, bakit ba ganon? Bakit ba lahat na lang ng ginagawa ko palpak? Pagdating kay Daisy, laging mali. Eh, di ba ako naman ang magulang tulad kagabi? Dapat ako nagligtas sa kanya, hindi si Camila. Para bang ako laging dahilan kung bakit siya napapahamak? Bakit ganon? Eto nga't naging babae ako. Hindi naman ako perfect mother. Ano ngayon ang gagawin ko? Mahirap talaga maging magulang, Daddy Bong. Sigurado ako meron ding ibang nagkakamali. Ang importante,
Natututo tayo at hindi tayo sumusuko. Bestie, koronang patay yung ginagawa mo. Parang saya-saya mo naman dyan. Ikaw naman. Sabihin na nating maganda ang gising ko. Yun lang. Alam mo, in fairness matagal na panahon na rin kitang hindi nakita ganyang kasaya. Let me guess. May kinalaman ba to sa reunion ng pamilya ng iyong long-lost and departed twin sister? Alam mo, hindi ko nakilala ang kapatid ko. Pero, nagpapasalamat pa rin ako kasi nakilala ko siya sa pamamagitan ng anak niya. Ay, bongga ka dyan. Alam mo, sabi ko naman sa'yo mapagkakatiwalaan talaga to si Bong. Ikaw lang naman tong may issue sa mga bago mo nakikilala Naku, kung ano man na nangyari sa amin ni Bong, hindi ko pinagsisisihan yun. Pero, nag-iingat pa rin ako. At saka, hindi porket okay na ulit yung pamilya namin, magtitiwala na ako sa kanya. Jing, please, hindi pa ako gano'ng kakomportable sa kanya, ha? Ay, I know exactly what you mean, Bestie. Hindi mo ba naamoy si Bong? Amoy? Ano amoy? Diniligo? Hindi, no? Ano? Amoy, as in, kafederasyon. Medyo napansin ko na malamya siyang kumilos. Hindi katulad ng mga ibang boys dyan. Pero, hindi naman ibig sabihin pagka ganyan kabaro mo na siya. Nagsha-shorts na rin siya ng ganyan. Hindi naman. Remember, nagkaanak. Ay nako, marami namang Becky dyan na may mga asawa at anak, no? Pero ang theory ko, simula nung namatay itong si Rose, saka siya nag-out. What you think, Bestie? Kung ano man ang trip niya sa buhay niya, pas bahala siya sa buhay niya. Basta ako, ang prioridad ko ay ang pamangkin ko. Lalo pat napansin ko na pabaya siyang magulang. Sige na, Daddy, ayoko na po. Bakit naman po niya ang palaya? Ay, nako, paanong babalik ang lakas mo? Diba, gusto mong lumabas? Sige na, last bite na. Sige, last subo. Ayan, very good. Oh, now, drink your medicine. Ay, wala ng tubig. Teka, kukuha akong tubig, ha? Sandali. Tita Camila! Ate Jing! Daisy, anong ginagawa mo dito? Baka mamaya kagatig ka ng lamok dito. Ba't ka nito? Asan ang daddy mo? Pambihira naman. Ay, Camila, Jing, napabisita kayo. Bong, ano ka ba naman? Alam mo naman nakauulan lang kagabi. Naglipa na pa yung mga lamok dito. Tapos, pinalabas mo tong anak mo. Kung madengge to. Bihira ka. Hindi, naisip ko lang naman kasi baka gusto makaihip Sabihin mo, pabaya ka talagang ama. That's not true. Bestie, konting world peace naman dyan. World peace, world peace. Che, halika na. Baka mamaya magkasakit ka pang bata ka Ang daddy mo na to. Excuse me nga. Alam mo yan, daddy mo talaga? Naku, pabaya talaga yan. Tita Camila, huwag na po kayong magalit kay Daddy. Ako lang naman po yung may gustong kumain sa labas Patingin nga. Baka mamaya may kagat ka pa na lamok dyan. Ay, mabuti naman wala kang kagat. Kamusta bang pakiramdam mo? Okay ba? Okay lang naman po ako. Inalaga naman po ko mabuti ni Daddy. Kung mabuti ang pakiramdam mo, gusto sana kitang isama sa farm namin. Alam mo, nabalitaan ko kasi kay Jing na gusto mo pala pumunta dun Daddy, pupunta po tayo sa farm nila, Tita Camila. Ipapaalam ko sana si Daisy sa'yo. Isasama ko siya dun sa farm namin kasi gusto ko sana na magkakilala kaming dalawang magtita Huwag ka mag-alala, aalagaan ko naman yung anak mo. Sandali, bakit hindi ako kasama? Kaming dalawa lang. Girl bonding. Girl bonding. Girl naman ako, di ba? Ano? I mean, sige, go. Enjoy kayo. Paig na ako. Oh, ikaw na bahala sa Junakis ko, ha? Oo.
Huwag ka na mainis kung di ka nakasama kina Camila at Daisy. Eh, bet na siguro masolo ni Camila yung pamangkin niya. After all, matagal na rin hindi nakilala yung bata, no? Smile ka naman dyan, sis. Ay, ikaw din. Baka bigla ka tubuan ng wrinkles. Di naman ako naiinis, no? Nasasaktan lang naman ako doon sa mga sinasabi ni Camila na kesyo. Pabaya ako at saka wala akong pakialam sa bata. Diba? Nakakainis eh. Kaya nga, pagpasensya mo na si Camila, gano'n lang talaga yun. Overprotective lang siya kay Daisy kasi nalaman niya na pamangkin niya yung bata. At saka first time lang siya nagkameron ng kamag-anak dito, kaya gano'n lang siya kaalaga. Kahit na, sana man lang, bigyan niya ako ng konting konsiderasyon. Kung paratangan niya ako, parang ang sama-sama akong tao. Di ba niya alam? Halos hindi na ako natutulog sa kakabantay sa batang yan. Hindi naman mamatak ko, puro eye bags. Papabaya ako na nga sarili ko. Lotion ng ang beauty ko eh. Pero nagko-complain ba ako? Hindi. Bakit ka mo? Siyempre, lahat ng mga ginagawa ko. Parang naman kay Daisy. I understand you. Don't worry. Alam mo, kung may bonding silang dalawa, meron din ako naisip na bonding for the two of us. Ganyan. Ako ang bahala sa'yo. Cool. Oh, huwag ka masyado magagagalaw. Baka naman mamaya mabinat ka niyan. Pero alam mo, marami ka pang oras para makapamasyal dito. Tita Camila, ang ganda po pala ng farm ninyo. Kung sana, walang si Mommy, sigurado kong magugustuhan niya to. Pareho po kasi kayong mahilig sa mga bulaklak eh. Sayang nga, hindi ko na nakilala yung mami mo eh. Ganito na lang, kwentuhan mo na lang ako tungkol sa kanya. Ano yung ugali niya? Sabi po ni Daddy, mabait at maalaga daw si Mommy. Palagi din niya akong kinukwento ng mga children's book. Talaga? Ano pa? Hindi ko po kasi alam. Baby pa po ako nung nawala siya. Nung mamatay yung mami mo, yung daddy mo, na-girlfriend pa? Girlfriend? Oo. Wala po. Pero maraming girlfriends. Every week, iba-iba yung kasama ni Daddy. Talaga? Opo. Kaya nga, halos wala na siyang oras para sa akin. Akala ko nga po, hindi na ko love ni Daddy. Pero sabi ni Mang Ador, hindi daw tama ang sumama ang loob ko kay Daddy. Pero alam niyo po, love pala ako ni Daddy. Kaya ngayon, alam ko na po ang totoo dahil nagbago na siya. Hindi ka na sa loob. Sige, miss, may iniintay pa ako eh. Mauna ka na, sige. Ano ka ba, Bong? Si Jing to. Ay! Hindi ba ka kilala? Jing! Ang taray! Standing right in front of you is a 23-year-old stunner who hails from the beautiful city of Tagaytay. And I believe in the saying that time is gold. Kaya tara na, kasi malalate na tayo sa pageant. Sandali. Hindi ka pwede sumali sa pageant, no? Ang contest na yan para sa mga babae, hindi pwede. Ay, lalaki ka kaya? Lalaki lang ako sa panlabas, pero deep inside, I am a woman. And I believe that I have what it takes to win in this contest. Kaya, halika na. Sandali. Bakit ka papasok? Ha? Eh, backstage yan eh. Sino ba nagsabi sa'yo manonood tayo? Kaya kita sinama dito dahil sasamahan mo ako na sumali dito para makuha ko yung corona for Miss Tagaytay 2012. Ano? O hindi ko gusto yung binabalak mo, ha? Ayoko yun. Aalis na ako. Teka. Akala ko pa gusto mo mag-relax, mag-unwind after sa mga paghihirap sa pag-aalaga kay Daisy. Oo nga, gusto ko nga gawin lahat yan. Pero hindi sa ganitong paraan. Alam mo, uuwi na talaga ako. Alis. Teka, wait. Ano namang gagawin mo doon sa bahay?
Eh, wala naman si Daisy kasi kasama si Camila. Pag nandito ka, at least mag-i-enjoy ka pa. Tapos, masasamahan mo kung matupad ang aking pangarap na magkameron ng corona at manalo sa search for Miss Tagaytay 2012. Tara na. Let's go. I-rehearse mo pa nga ako sa mga pwedeng itanong sa akin sa question and answer. Sige, sige. Candidate number 12. Here's your question. What is the essence of being a woman? Ay, bongga. Thank you for that very wonderful question. The essence of being a woman is... Being a woman is... Ang hirap naman tanong mo. Pwedeng iba na lang. Ano ba? Loka-loka? Hindi pwede. Hindi pwede sabihin sa mga judges yan, no? Eh, ang hirap ng question eh. O ikaw kaya? Oh, what is the essence of being a woman? Well, that's a very nice question, which deserves an equally nice answer. For me, the essence of being a woman is to nurture, to care, and to love unconditionally. To be a mother of a child. That is the greatest achievement of all. That is all. Thank you. Ay! Bongga! Spoken like a true woman. Naman. Sabi ko na nga ba eh. Kaparo talaga kita. Welcome to the club. Excuse me, Jing. Hindi ako bakla, no? Hindi ako bakla. Straight ako. Ay, nako. Alam mo, hindi mo naman kailangan mag-delay eh. Alam mo, hindi kita i-judge. Promise. Kaya, umamin ka na sa akin. Sige na. Jing, gusto mo talaga malaman na totoo? Well, hindi ako bakla. Sinusumpa ko sa'yo. Yan ang totoo. Ha? Maniwala ka sa akin. Straight ako. Eh, kasi yung kilos mo eh. Parang iba. Bakit? Yun lang ba ang sukatan ng tunay na lalaki? Ganito lang ako kumilos. Pero puso sa puso, di ako bakla. Okay, I believe you. Di ako bakla. Dahil girl ako. Ang daming kulay ng roses sa farm. Merong red, yellow, white, pink, at may lavender pa. Wow! Ang ganda naman pala ng pinuntahan niyo. Oh, happy na happy ako dahil na-meet ko na si Tita Camila. Ibang-iba siya kay Tita Daphne. Sana, maging close pa kami. Daisy, kain ka muna. Ay, Nagbalik na siya! magtago ka muna siya, Minnie. Ito na, oh. May kasama ka ba? Kasi parang may nadidinig ako na may kinakausap ka eh. Wala po. Kinakusap ko lang yung sarili ko. Talaga? Ganyan ka talaga? Kinakausap mo yung sarili mo palagi? Opo. Sige, halika, kain na tayo. Sige po. Ayan, oh. Ito, oh. Bango. Peanut butter. Taray, di ba? Alam mo, nirenta mo ko to sa bayan. Alam mo, ang ganda-ganda mo, girl. Mananalo ka talaga. Feeling ko lang. Okay, girls. Ready na tayo in 2 minutes. Ako, pakikipilan naman yung tali sa ako. Okay. OMG! Nakawig ka? Lalaki ka, no? Babae ako, no? Maiksi lang ang hair ko. Eh, bakit may tissue to? Sinasabi ko na nga ba, lalaki ka talaga. Kaya pwede sumali sa mga beauty pageant. Ano ka ba? Eh, sa Miss Universe nga, pwede sumali ang bakla eh. Pat dito hindi pwede. Hay, sasali ako. Girls, huwag tayo mag-aaway, di ba? Naniniwala tayo sa world peace, di ba? Make love, not war. Eh, maluloko pala tong kaibigan mo eh. Sino manloloko? Ikaw! Ay! Sabihin mo, takot ka na matalo na bakla. Ay! Girl! Ay!
Tigilan niyo yan! Mama Pulis, paniwala kayo sa akin. Wala akong kasalanan. Mama Pulis! Kasi meron lang humapulot sa akin sa likod. Tinipet ko lang sarili ko. Mama Pulis, wala akong kasalanan! Sir Bong, pasensya ka na ha. Hindi ko naman kasi alam na hantong sa ganito eh. Kung alam ko lang sana, hindi na lang ako umatin sa pageant na yun. Ako, ikaw may kasalanan nito. Kung hindi ako sumama sa'yo, hindi mangyayari sa akin to eh. Paano tayo ngayon? Don't worry, Sir Bong. Remember, after the rain, there is a rainbow. And at the end of the rainbow is a pot of gold. Naku, tumahimik ka nga dyan. Hinahanap na ako sa bahay. Hinahanap na ako. Ano ba tong lugar na to? Never in my life! May bigote ka na! May balbas ka na! Mag-ahit ka na! Good evening! Mang Ador, nasan po si Daddy? Umalis siya kasama si Ate Jing mo. Pero hindi ko alam kung saan sila nagpunta eh. Sandali. Gabi na. Bakit hindi pa sila umuwi? Sige po, Tita Camila. Hinday ko na lang po sila dito sa kwarto, Tita Camila. Papasok na po ako, ha. Salamat po sa paglibot sa akin. Sa ulitin po, Okay. Good night. Good night. Ma'am, meron akong kape dyan. Bago init yung tubig ko. Kape muna kayo. Sige po. Ma'am, kumusta naman si Daisy? Hindi ba makulit? Ay naku mga Dor, hindi po siya makulit talaga. Sa katunayan nga, sobrang biba niya eh. Kaya lang, napansin ko, madalas niyang kausapin sarili niya, nagsasalita siya mag-isa. Parang nag-aalala po ako pagka ganun eh. Ma'am, malawak lang ang imahinasyon ng batang yun. Pero walang diferensya siya. Normal na bata si Daisy. Sigurado ba kayo dyan? Oo naman, ma'am. Sigurado ako. Talagang normal na bata si Daisy. Kahit nga ako si Sir Bong, sabi nga ng doktor niya, normal din siya. Kaya nga ako nakalabas agad sa mental hospital yung tao na yan eh. Nagpa-mental si Bong? No ma'am, kasi ganito ho yun eh. Hello? Jing! Bestie! Ano ka ba? Ay, bakit mo naman ginawa to? Kulang ba yung sinusweldo ko sa'yo, ha? Sa flower shop, kaya humanap ka ng ibang pagkakakitaan? Hindi naman sa ganun. Kasi gusto ko lang kasi express yung sarili ko eh. Yung totoo kong sarili. Ka naman talaga naman. Ay, kayong dalawa. Ay, magtalo dito sa harap ng presinto. Nakakahiya. Isa ka pa dyan. Ikaw, imbis na pigilan mo yung kaibigan ko, kinonsinti mo pa eh. Hindi mo ba naman naisip kung anong epekto nito kay Daisy? Sandali. Anong kinalaman ni Daisy dito? Dapat, nagiging magandang halimbawa ka sa anak mo. Eh, anong ginagawa mo? Maganda ba yan? Nakikipagbasag ulo ka sa beauty pageant? Eh, wala naman akong balak sumama dyan sa beauty pageant na yan eh. Kung sinasama ba ako dyan sa banding ninyo ni Daisy, di sana hindi ako nasama dyan sa gulo na yan. So, ako may kasalanan? Ako pa ang sinisisi mo? Ganon? Ay, naku, Bong. Alam mo, ikaw, ibang klase talaga yung ugali mo. Hindi ko alam kung paano ko nagustuhan ng kapatid ko. Ewan ko, ha? Hindi ka naman masyadong katangkaran dyan. Hindi ka naman masyadong kagwapuhan. Ewan ko, hindi ko talaga alam ang yabang-yabang mo. Sumosobra ka na, ha? Akala mo perpekto ka? Kaya ka siguro iniwan ng boyfriend mo dahil feeling mo perpekto ka pero hindi. Buti nga iniwan mo kanya eh. Alam mo, ikaw talaga mayabang ka eh. Alam mo, kahit lalaki ka, hindi kita uurungan, ha? I'll give you away. I'll give you away talaga. I'll give you away! Naku! Hindi sila pwede mag-away. Hindi talaga. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko sabihin, siya ang perfect mommy para sa'yo. Gusto ko talaga makabawi dyan sa batang yan eh.
doon sa mga pagkukulang ko sa kanya. Tsaka para wala nang masabi yung kanyang tiyahin. Yung bruha niyang tiyahin. Babaya siyang ama, tapos. At pakiramdam ko rin, isa siyang bading. No way, Jose! Yung dalawang yan, palaging nagsisigawan, tagtataasan ng boses. Ang kailangan sa kanila, huminahon sila. Magkakaayos din yan. Ikaw?